ating komunidad, maraming tao ang nagtatrabaho sa impormal na sektor. Ngunit may mga apekto ito sa ekonomiya. Magandang umaga. Bili na po kayo ng prutas. Dito po kami kumukuha ng pangkabuhayan para sa pamilya. Salamat po. Malaki ang tulong niyo sa amin dahil mas mura yung tinda. Ngunit dahil hindi rehistrado ang ibang negosyo, nagkakaroon ng pababa ng nalilikom ang buwis ng pamahalaan. Mahalaga ang mababayad ng buwis upang makatulong sa mga proyekto ng bansa. Kaya hinihikayat namin ang mga negosyante na magkarehistro. Minsan din po ay may banta sa kapakanan ng mamimili kung hindi sinisuri ang produkto. At dahil sa kagustuhan na kumita, may ilan ding legal na gawain na nagaganap. Nauunawaan ko po. Sana ay matulungan kami magkakaroon ng legal na negosyo upang makatulong din sa ekonomiya. Sa huli, mahalaga ang pagtutulungan ng mamamayan at pamahalaan upang mapubuti ang kalagayan ng ekonomiya. Pagbaba ng koleksyon ng buwis dahil sa tago o hindi rehistado ang negosyo, hindi sila nagpapabayad ng tax sa gobyerno, kundi ang bundo para sa mga kalsada at ospital. Halimbawa, isang Sidwell Medar na kumikita ng malaking araw-araw pero walang binabayan income tax o business tax. Panganib sa mamimiling simple, walang kasiguruhang kung ligtas ang binibili mo, kung masira o makasama sa iyo. Wala kang resibo para magreklamo sa DTI. Halimbawa, pagbili ng gamot sa kalsada ng mga repack na pagkain na walang expiration date at hindi dumadaan sa FDA. Kita ka nagdami ng illegal na gawain, simple. Dahil walang bantay o regulasyon, madaling magasulot ang mga bawal na gawain para lang kumita ng mabilis. Halimbawa, pagtitinda ng mga puslit na gamit, smuggled goods na hindi dumaan sa tamang inspeksyon.